Okay, so hello guys. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano nakatulong sa akin ang AI voiceover sa paggawa ng mga reels natin dito sa Facebook page. And yung Facebook page na to ay Beta Bloom. Ayan. So ito yung minamanage ko ng Facebook page ng business natin. And gumagawa rin tayo ng contents dito. Ginagawa natin ng content, yung mga stock natin ng mga fish, and para ma-promote na rin syempre yung mga tinitinda natin. Ayan. So dito guys, ang paggawa ko kasi ng mga contents dito ay very effortless using AI voiceover. And ituturo ko sa inyo sa video na ito kung paano natin ginagawa yan. So sa mga hindi pa nakapanood ng mga contents natin, ito, sampulan ko kayo ng AI voiceover content natin. Square ang kanyang muka at malaki ang kanyang mga mata. Very interesting para sa akin ang galaw ng kanyang mata. Pag naka-side view naman ay mukha siyang saging saba. So, malamang familiar sa inyo yung boses na yon kasi hindi lang naman ako yung gumagamit ng AI voiceover. So, una-una sa lahat, kailangan natin ng mobile phone. So, it's a plus if you're using yung mga latest model para mas malinaw yung mga kuha natin. Pero sa gagamitin natin kasi na software or app dito sa ating cellphone na editor is na-enhance naman yung mga videos natin even na hindi naman ganun ka-HD yung pagkakakuha. So guys, ang gagamitin nating editor of course is si CapCut. So dito sa CapCut guys, mas maganda sana if you are using Pro account. Ayan, kung kayo makakapag-purchase ng Pro account, mas marami kayong access sa mga iba't ibang voice-over options. So, syempre, unang-unang kakailanganin mo is video coverage. So, yan, nakadepende na sa inyo kung anong bang klaseng content yung ginagawa ninyo. So, in my case, ako ang ginagawa ko, puro isda. So, ang gagawin natin, of course, new project, tap natin yan, and pipili tayo ng video coverage. Kung meron na kayong mga naipon na content, well, that's much better. Ayan. And right now, syempre, pipili tayo, let's say, ito, Chana fish. Ayan, mga snakehead fish. So, kukuha lang ako muna ng isang video. Ayan. Okay, so, automatic naka-resize na yan sa portrait mode. So, mas prefer kasi ng reels, ng shorts, yung naka-portrait. So, ngayon, sa baba, may option tayo na text. Ito, guys. Tap natin yan and hanapin natin yung text to audio. Ayan, text to audio. Kasi dito tayo gagawa ng voice over. Simple lang ang gagawin natin. Magta-type tayo dito ng sasabihin ng AI voice over. So guys, isa sa mga problema pala sa paggawa ng AI voice over is hindi alam minsan ng mga tao kung paano i-divide yung wordings. So, eto guys, recently ko lang din na-discover na ma-divide pala natin yung mga subtitle or yung pagsasalita ni AI pag i-enter natin siya. Ayan. So, ayan guys. Kumbaga, unang batch na yun nasa taas, pangalawang batch na yung susunod. Kasi, ang tendency niyan, magkakaroon ng parang inappropriate stop. Magre-rest kasi siya pag susunod na. So, ito guys, created na po yung ating script. Maiksi lang siya ha. Siguro, tatakbo lang to ng mga 40-second video kasi ganun naman talaga yung mga reels. Maximum of 3 minutes if I'm not mistaken, ano? And guys, dito pa lang sana i-double check na natin. Kasi pag may error tayo, medyo magiging matrabaho dahil i-divide na naman natin yung mga section ng subtitle natin. Ayan, so double check natin if may typographical error. Mukhang okay na siya para sa akin. Done. And dito na kayo pipili ng magvo-voice over sa inyong ginawang script. So, hindi lang yan yung option guys ha. Marami tayong mga iba't ibang category like Indonesian, narration, Vietnamese, Thai, male, ganyan, Chinese, meron din siya. So, actually guys, may option din dito na kakantahin yung ginawa mong script. Pero para sa akin kasi I just want to stick to the basic lang, yung mismong content lang natin. Ayan, si Adam. Sobrang gamit na gamit si Adam sa lahat ng mga content, even sa ibang content creator, guys. So, gamit na gamit talaga ang boses ni Adam. Meron din kayong option dito to adjust yung speed ng pagsasalita ni Adam. And, ayan, next, split automatically. Okay, so ayan guys. So, ang next step naman dito is paliitin natin yung text at iangat ng bagya. Kasi yung maka-capture lang ni FB page dyan is ito lang. Saka lang siya magpo-full screen pag tinap ng audience yung video.
Okay, ang next naman natin is pupunta na tayo dito sa style. And pipili na tayo ng style kung paano lalabas yung ating subtitle. So marami tayong mga iba't ibang style dyan na pwede natin gamitin. Merong ganyan. O, di ba? Ang ganda. So, meron ding purple. Meron ding ganito. Hindi ka mag-effort mag-edit. Naka-template na agad. So, ako kasi ang ginagamit ko talaga yung white and yellow. So, ayan guys, naka-divide na siya. And automatic, lahat ng subtitle na ginawa ninyo ay na-voice over na. Ayan. So, medyo kinulang pala tayo dito sa dulo ng clip. Ang gagawin natin dyan, or kung meron kayong gustong isingit din pala na clip dito sa gitna, ang gagawin ninyo is ibaback nyo and pupunta tayo dito sa overlay. Ayan, overlay, tapos plus add overlay. So ako siguro ang i-overlay ko is same lang din kung ano yung video clip ko a while ago. So kung meron kayong specific na gustong ipakita sa audience ninyo, like let's say sabi dun sa voiceover, ito ang ating mga ganito ganyan. So syempre magbabago ka ng scene, di ba? Mauuna kasi ang voiceover bago yung video clip. Ang pag-i-edit ng video mismo, yung visual, is right after the voiceover. Magdedepende tayo dun. Kaya ang gagamitin natin dyan is overlay. Ang gagawin natin, kasi nakaganyan siya a while ago, i-zoom in natin, i-full screen natin, and syempre may voice yan. Nakalimutan ko pala sabihin, pag may voice over tayo, wag natin kalimutan yung mute clip. So optional naman yan kung gusto nyong marinig pa rin yung background noise. Kung wala naman nagsasalita, pwede nyong hindi na lang i-mute. Pero ako kasi gusto ko naka-mute. So dito kasi guys sa overlay, mano-mano siyang minumute. Hindi siya kasabay ng main film natin dito. Ayan, so tap natin tong volume. And then, drag natin to sa pinaka-lowest, which is 0. Then, check. Ayan, nakamute na yan. And hanggang dulo na yan ng voiceover. May kita natin yung dulo ng voiceover, yung pulang red bar na yan. Pula na nga, red bar pa. Yung pulang bar na yan. And ika-cut natin yan. Split. And then, delete natin tong remaining. So, ako kasi ugali ko rin, nire-remove ko yung ending, if ever. Ayoko kasi nakikita yung CapCut na ending. So, ayan guys. So guys, pakinggan natin no, yung voiceover and panoorin na rin natin dito. Isa sa pinakamahal na isda dito sa aming shop ay ang Golden Xanthic Asiatica dahil sa maganda nitong kulay at rarity. Lumaki na nga sa amin itong tiyanan na ito. Ngayon masasabi kong nasa 8 to 9 inches na ang haba niya. At mataba na rin ang katawan, matakaw ito sa pellets at superworm. Minsan gusto rin niyang kumain ng tubifex. Na-attach na nga ang feelings ko sa kanya. Kaya parang masakit para sa akin kapag nabenta siya. Pero huwag kayong mag-alala dahil mako-comfort rin ako pag natanggap KP na ang GCash padala ng ka-hunter. Okay, so may napansin ako na parang may typographical error. Ayan. Nababasa nyo ba to? Pag natanggap KP na, imbis na ko na, dapat ko na yan, natanggap ko na. Ay, ito na naman. Pero sige, okay lang. Kasi tutorial naman ito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-correct uli yung ating subtitle na ginawa. So ganito guys, ayan, text to audio. And then, edit current captions. Huwag yung continue. Kasi pag continue ang tinap ninyo, mare-restart, mawawala yung dati yung ginawang script. I-divide na naman natin siya. Pero may palatandaan naman guys, itong mga comma na to, yan yung divider. So ang gagawin natin dyan, syempre, ayaw nating masobrahan yung rest. Didelete natin yung comma, enter. Ganyan ang gagawin muna natin bago tayo mag-correct or bago tayo mag-revise. Okay, so I think that's it, no? And right now, hanapin na natin kung saan yung mali natin. Ayan, yung KP na yan. Ko. Ayun, okay na. Okay, so sana this time okay na siya. Ayan, sabi ko sa inyo yung trabaho talaga pag i-revise nyo kasi uulitin nyo naman yung sa style. Pero okay lang. Kung kapisado mo naman na yung ginagamit mong style. Isa sa pinakamahal na isda dito sa aming shop ay ang Golden Xanthic Asiatica dahil sa maganda nitong kulay at rarity. Lumaki na nga sa amin itong tiyanan na ito. Ngayon masasabi kong nasa 8 to 9 inches na ang haba niya. At mataba na rin ang katawan, matakaw ito sa pellets at superworm. Minsan gusto rin niyang kumain ng tubifex. Na-attach na nga ang feelings ko sa kanya. Kaya parang masakit para sa akin kapag nabenta siya. Pero huwag kayong mag-alala dahil mako-comfort rin ako pag natanggap ko na ang GCash padala ng ka-hunter. Nabibili sa kanya at sinisigurado ko sa inyo na hindi kayo magsisisi pag binili nyo ito. Madaling alagaan at hindi maselan. Hindi madaling mamatay.
So, ayan guys, I think that's it, no? Okay na sa akin ito, pero meron pa tayong gagawin na next step para ma-enhance pa natin yung video natin. Pero for now, okay na muna ito. I-export na natin siya. Hindi kayo pwedeng umalis sa screen na to. Hindi nyo rin pwedeng i-close itong si CapCut. Pwede rin kayo pala mag-multitask, pero wag nyo i-close yung mismong app. Mabilis lang, no? Mabilis lang yung rendering. Well, actually guys ang gamit ko rin palang editor dito sa natin, sa laptop natin ngayon, CapCut din. Ewan ko, napaka-convenient niya. Para sa akin ha. Though nag-try na rin naman ako ng mga ibang editors like Wondershare, okay din naman. Ayan, so okay na siya, done. Paano natin may enhance pa yung video natin? New project uli, tapos hanapin mo yung in-export mo. Ito yon. Ito siya. Yan yung ginawa natin kanina na project. O, diba? So, ang kagandahan dito guys, flatten na, no? Like one video na siya. Flatten na. And ang una-una yung gagawin, wag nyong kalilimutan tanggalin yung ending. Delete. Ayoko ng ending, guys. Yung CapCut na lumalabas na gano'n, parang ang baduy-baduy. Okay, so right now, ang gagawin natin is itatap natin itong film mismo. Unang-unang i-correct natin, syempre, enhance natin yung kulay. Punta tayo dito sa adjust, auto-adjust. Ayan, o. Di ba napansin nyo, parang mas nag-enhance yung kulay. And then, color correction. Wag na dito sa color match, hindi natin kailangan yan. Dito na tayo sa color correction. Ayun, mas tumingkad, di ba, yung kulay ng video natin. Okay, ang next na gagawin natin is gusto kong mas ma-enhance yung voice ni AI. Gusto ko mas malakas. Yung parang hindi na kailangang mag-volume up pa yung manonood sa atin. Ang gagawin natin is itatap uli natin yung mismong film and then punta tayo dito sa volume. Ima-max natin yan to 1,000. O, diba? Kabog na kabog. Okay, so I think that's it. Yun lang yung enhancement na ginagawa ko sa video natin. Hindi na tayo gumagamit ng mga iba't iba pang effects. So ayan, once everything's okay, make sure na wala na yung ending ni CapCut, guys. Export na natin yan. So ito na yung pinaka-final video na i-upload natin. Wag yung a while ago. And right now, ang gagawin natin is mag-upload na tayo dito sa Facebook page natin. Okay, so ang gagawin natin is create reel. Isa-select natin itong pangalawa. Okay, so dito guys, it's up to you if you want to add enhancement sa side. Pero I think hindi na natin kailangan yan. Next na tayo. And dito guys, importante rin na mag-select tayo ng magandang thumbnail sa video natin. So, hahanap lang tayo ng magandang angulo. Ito, ang cute nito guys. Ayun, ang cute! Parang siyang Pokemon. Ayan, save natin yan. And dito na tayo gagawa ng caption. Tsana. Ayan, maganda maglagay tayo ng mga hashtags. So, wala nang arte-arte, diba? Hindi ka nagagawa ng parang catchy thumbnail. Okay na to. So, ayan guys, nag-upload na yan and hintayin na lang nating matapos. So, ayan, uploaded na siya guys. Refresh lang natin yung page natin. And scroll down. Ayun na, diba? Ganyan siya yung lalabas. So, pwedeng-pwede natin gawin to sa promotion ng business natin, sa content natin, personal vlog, and everything. Mas prefer ko kasi na gumagamit ng AI voiceover compare sa mismong boses ko. Para kasing umay na ako sa boses ko. Parang gusto ko lang siya marinig, yung boses ko dito sa channel natin. Ayoko siya marinig sa Beta Bloom. So, ayan, okay na siya guys. So, follow nyo na rin pala, no, Beta Bloom. Nakalagay sa description box yung link natin. And also yung download link din ng app na ginamit natin which is CapCut. Sulit na sulit for me ha, yung pro account dito sa CapCut kasi talagang gamit na gamit ko yung editor na to. Dati pala before, ang ginagamit kong editor is Adobe Premiere Pro pero sobrang sobra siyang manual. Like, ikaw may full control ng lahat ng bagay. Pero dito sa CapCut kasi, very simplified na siya and meron na siyang mga AI features na makakatulong talaga sa paggawa ninyo ng content. Well, actually, marami pa kayong pwedeng i-explore dito sa app na to. And for me, sobrang sulit na mag-renew uli ng plan dito. Ayun, kaka-renew ko nga lang, 2027 pa yung expiration. Grabe, 2 years na, nakakatawa. Yan na yung inaalok nila sa atin. So, okay, I think that would be it. If you have any questions, you can just put it in the comment section below. And guys,
sa paggawa ng mga contents, related pa rin to sa earning money online. Yes, pwede kang kumita sa pag-share ng contents. Alam naman natin yan, mapa-Facebook man yan, TK, or even dito sa YouTube Shorts or YouTube contents natin, pwede kayong kumita ng pera. Siyempre, lahat naman talaga papasukin natin, no? As long as mabuti yung ginagawa natin, wala tayong tinatapakan tao, bakit hindi? Entertainment purposes, nakakatuwa, di ba? So, ayun, effortless na ang paggawa ng content ngayon thanks to AI and thanks to CapCut. Ayan, CapCut, baka sabihin nyo sponsored to, guys. Hindi sponsored to. Gusto ko lang talaga i-share na kung ano yung convenience na sinishare sa atin itong app na ito. Okay, so yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So, have a nice day, God bless, and goodbye!